Magandang gabi po sa inyong lahat. At happy celebration of your Foundation Day. Ilang taon na? 72. Noong ako'y umalis dito, going 50. Kaya naalala ko noon, makikiusap pa ako sa Cardinal Sin, baka pwedeng i-extend. Dahil nga mag-golden anniversary kayo. Pumapasok pa lang ako sa kwarto niya sa Villa San Miguel. Oh, now go to the seminary, Pastor. Oh, yes, Your Eminence. Oh, kaya yun ang karanasan ko, kaugnay ng 50th nyo. Kaya ako po'y hindi nakapag-celebrate ng 50th dahil napalipat na ako sa San Carlos Seminary. At almost 22 years na rin pong wala ako rito. Kasi katatapos ko lang mag-25th. Kasi ako ay halos 3 taon dito. Dumating ako dito, January 31, 1998. At umalis ako dito, September 2020. Kaya yun po ang aking experience dito. At nakita ko gaano kasigla at masikhay at masigasig ang inyong pagsisikap sa itaguyod ang buhay pananampalataya at maging masasabi nating mukha ng isang sambayanang kumikilala sa kahalagahan ng buhay pananampalataya at buhay sambayanan. Kasi madali sabihin ako'y may pananampalataya, ngunit kahiwalay naman sa buhay ng sambayanan. Kaya dito ay nakita ko ang kasiglahan na ang isa ay maging kalahok, kasali, kabilang, at doon nakaranas nakakaranas at nakatatanggap ng karanasan o ng sasabihin natin paglago at pagtubo sa buhay pananampalataya kasama ang kapwa mananampalataya. Kaya sa atin pong pagdiriwang na ito ay tinutulungan din tayo ng ating mga pagbasa ngayong ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Ano yon? Nasa mga taong lumipas, 72 years, ay paano nyo dadalhin ang conclusion ng Paris month pa ba ngayon? Parang ako nagsimula nito, no? Paris week muna no? Tapos nag-Paris month, no? Kaya binabalikan ko, dito ko yata sinimulan yung Paris week. Si Rodel pa yata noon, mga bata pa kami. Ngayon kami pakuluntoy na at wala na. No? Ganoong kasigla. No? Interesado sila sa buhay parokya. Kaya ano ang gusto natin gawing masasabing conclusion ng yung year na ating ginugunita ngayon at tinuturo sa atin ng Ebanghelyo. Nagwakas ang ating Ebanghelyo sa pagsasabi ng mga alagad, tunay na kayo ang anak ng ano po? Diyos. O, tunay na kayo ang anak ng Diyos. At nawa sa 72 years na yan at sa mga nauna pa sa inyo ay kayo ang magdadala ng pamana ng kanilang buhay simbahan, buhay parokya, at buhay pananampalataya na sinasabi ninyong tunay na si Jesus ang anak ng Diyos dito sa parokya ng Peña Francia. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakinggan natin, no, si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig upang patunayan niya na ang kanyang nakikita ay si Jesus. Ngunit nang siya ay sinasalpok na ng mga hangin, siya ay nagsimulang lumubog. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakaliit ng iyong pananalig. At yan ang paglago na ating binibigyang pansin sa lumipas na taon, mga taon ng buhay parokya, paano lumalawak, lumalago, namumunga ang buhay pananampalataya dito sa Peña Francia.
Ano ang mga palatandaan na tayo ay may pananalig, nagsisimula sa maliit at lumalaki, na tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mukha ng paglilingkod, iba't ibang mukha ng pagbabahagi ng pag-ibig sa atin pong community o sa ating sambayanan. Kaya mahalaga nating tingnan na sa karanasan din ng mga alagad ay dumadaan sa ating kasaysayan at kayong kasaysayan ninyo paano nagpunyagi, nagtiyaga upang itaguyod ang buhay parokya, itaguyod ang buhay pananampalataya na hindi natin maitatanggi kahit sa personal nating karanasan at sa parokya may mga krisis. Ngunit naroon, nagpapakita si Jesus, kasama natin si Jesus sa ating paglalakbay, sa hirap at ginhawa, sa kalungkutan at saya, sa tagumpay at kabiguan, naroon si Jesus sapagkat siya'y tapat na ulo ng simbahan. Tapat na kalakbay ng simbahan. Dahil siya ang kalakbay, makaaasa ng patuloy na pagpapalakas ng diwa, paglalawak ng diwa, pagpapalakas ng loob at pagdadalisay ng puso sa bagay na ihahatid ang katangian ng isang parokya na ito ay pamayanan ng mga banal. No? Kaya ang parokyang ito dapat makilala sa taguri, no? Parokya ng mga banal. Gusto niyo ba yon? Sanay ba kayong tawaging banal? No? Kasi pag hindi tayo natawag na banal, parang na-frustrate natin ang hangarin ng Diyos na sinimulan sa atin sa binyag na maging banal na mga alagad ni Jesus. Kung pinapahayag natin, tunay nga si Jesus ang anak ng Diyos, paano natin sa makikilala ay dahil meron tayong karanasan sa Kanya at nananahan sa atin at ang pananahan ni Jesus sa atin ay nagpapabanal sa atin. Kaya hindi tayo makilala lamang sa mga gawain na tinatapos at walang nangyayari, kundi ito'y expression o manifestation na andoon ang puwang, andoon ang mukha ng kabanalan na katangi ang pangkaraniwan ng isang Kristiyano, lalo na ng pamayanan, a community of holy disciples. Kapag nawala kasing holiness, meaning kay Kristo tayo. Kung pinapayag natin si Jesus ay anak ng Diyos, sa Kanya tayo. At wala nang iba pang mag-aari ng ating puso at ang isip, kundi kay Jesus. At kung tayo kay Jesus, magagawa natin ang lahat, anuman ang dumaang hamon sa ating buhay pamilya, sa buhay individual, at sa buhay parokya. At yan ang mga karanasan ninyong binabalikan at yan ang magpatatag sa pagharap ng mga susunod na mga henerasyon paano nabuhay ang mga taga Peña Francia. Kaya ang lahat ng ito ay dinadala natin sa pagtanaw naman sa kinabukasan na kung nasimulan dito ang isang masigla at masigasig na pagtataguyod ng buhay pananampalataya sa piling ng sambayanan, ay natutupad ang pagsasali ng pananampalataya na ang susunod na henerasyon at mga kabataan narito ngayon, sila magbibigay ng mukha ng isang parokyang kumikilala kay Kristo at nakikiisa kay Kristo at para kay Kristo. Ang lahat ng ito ay hindi imposible sapagkat ito ang hangarin ng Diyos. Lahat ay magaganap sapagkat ito ang kaniyang hangarin para sa bawat isa sa atin at tayong nagkakatipon bilang kanyang sambayanan o bilang parokya. Kaya pinapaalalahanan tayo na patuloy nating matagpuan si Jesus sa bawat mukha ng buhay parokya. Katulad ng ating napakinggan sa ating unang pagbasa, si Elias ay
paalis na, sawa na siya. Parang wala na mangyayari sa kanyang misyon bilang propeta. Tinutugis siya ng kaaway. Ngunit, nagpahayag sa kanya ang Diyos. Pinatunayan ng Diyos, kasama mo ako. At yan ang huwag nating kalimutan. Kasama ninyo si Jesus, kasama natin si Jesus bilang parokyang naglalakbay na nagtataguyod ng buhay. At ito ay, lahat ay posible sapagkat ito ang hangarin sa atin ni Jesus. Kung sinabi natin sa pasimula ng ating pagninilay na ito ang ating proclamation of faith, tunay na si Jesus ang anak ng Diyos dahil naranasan natin siya, kasama natin siya sa paglalakbay sa parokyang ito at mananatiling kalakbay at magkaroon ng maganda't matalas na pandama kayo kay Kristo upang magtaguyod sa isip at spiritu at puso, hangarin lalo at tuwina ang kabutihan, ang kapayapaan, ang pag-ibig at katarungan. Nawa ang kasanayan na inyong tinataglay, sanhin ng mga pagdiriwang na ito at paglingon sa kasaysayan, ay gawin kayong mapandama, sensitive to the presence of Jesus, who is here sending each of you and sending all of you as missioners of His love. At yan ang huwag niyong sawang gampanan. Ang misyon na nanggagaling sa inyong pagkilala at nadadama niyo tunay si Jesus ay kasama ng sambayanan. Amen.